Councilor Igay Yap, to our District 4 SK President Sai Tulfo, at kami ulit ang makakasama nyo into the second part 2 ng quarterfinals. ENV is the name, shoutcasting is my game. At kasama pa rin natin dito, walang iba ang aking partner ko. Ongoing na kami, almost magpo 4 years na, kaya malapit na kami mag-anniversary. Yay! Ano regalo mo sa akin, Coach Taz? Regalo ko sa'yo? Sakit na ulo. Nagkikiyasa ito. Ano lang kami, magandang mga kaibigan. Once more, it's another night for Fatamable, no? Ang Fatamable. New word! New word! Dictionary, mga chong. Google ko ngayon, ano ba ibig sabihin yan? I mean, isang gabi na naman ng mainit na patimpalak para sa ating mga barangay dyan sa Quezon City, no? Ginaganap ngayon sa San Isidro Court on-site mga kaibigan, and nakalive pa rin naman tayo doon sa ating respective page ng ating boutique Councilor Igay Yap mga kaibigan. At dito tayo yung second half ng ating quarterfinals, which is will determine kung sino yung mga papasok sa semifinals, no? Bukas! Ayun mga chong. Bukas na pala. Oh, bukas na. So, it will be a battle between our Barangay Tatalon versus Barangay Sacred Heart, pare ko. So malalaman natin sino sa kanila ang kukumpleto sa ating semifinal slot from the 8 teams or ilang teams na sumali dito, ilang barangay ang meron sa ating District 4. Ngayon is malapit na tayo sa ating end game. Okay, so ngayon is another best of 5 series again. So medyo tawag dito, medyo important yung pangalan ng isang team natin dito. Barangay nila Sacred Heart, Sagradong Puso. Nako, mababait na mga tropa na to dahil wait lang sige Coach Taz, take over ka muna. Ayun nga, ayun na putol. Yung aming tropa doon, but right now, we're gonna be heading for our draft and determining kung ano yung mga priority picks ng ating both of the teams. And the side natin ng ating Sacred Heart, if I'm not mistaken, sa ating blue side, will be the priority of the Bruno and Willie. Hope for a fact din naman na malaki yung nabago sa ating meta, shifting into the marksman meta once again because of the mere fact of one item lamang po mga kaibigan, yung Malefic Gun, which amplifies the range of certain ADCs or either ADCs or marksman rather dito sa ating Land of Dawn, na talagang very capable na yung ating mga marksman to deal a lot of damage and syempre maging efficient yung kanilang spacing when doing so, dahil the more range you have, the more spacing you can do, at mahirap kang maabot dito ng mga possible assassins as well tanks from time to time. But yeah, seeing to it, naglahit ng Hylos and Matilda pa like what we said, you'll be safe here from Matilda Batong as magkakaroon yata tayo ng XP laner Hylos once again for the second time. I mean, kung hindi ako nagkakamali, kagabi nakakita tayo ng Hylos XP lane, if I'm not mistaken, no? But right now, they're gonna be locking in with the Ling as well. At maganda rin yung pinapakita ng ating blue side para kay Yenvi in terms of the DG and as well the Eve, na meron tayong what do you call this, yung chessboard namin ultimate ng ating actually hindi na siya chessboard naging dama na. Dama. pag aggressive at puro kain dama, pero pag strategize yung paglapag dito ng reward manipulation, chess yon. Hindi, kasi mas mahaba rin kasi yung electric board ng chess compared sa dama na square lang talaga, which is nga, di ba? So yeah, from chessboard medyo natone down siya na dama, pero yung damage is nandun pa rin naman. True. Pero ngayon mukhang early pick sa Digi, Coach Taz. Kagabi, it was one of the best counters na nangyari dito sa side ng ating what do you call this, I kind of forgot the teams yesterday yung nakapasok kahapon. Doña Imelda versus yung kalaban nila na dito nung kalaban nila kagabi. Obrero, yun, di kita masyado na rin yan. Yung Obrero, man, ang ganda ng kanilang counter down with the Tigreal. And ngayon, although automatic naman na yung support dito for
Barangay Tatalon, which is the Matilda, it can deny some crowd control and huge mobility para kay rather huge displacement din with that time reverse, kasi isa sa pinaka-annoying na skill yan dahil itong Ling magiging immobilize siya at may hirapan siyang makapag-play around when caught siya ng time reverse or ng second skill kasi ni Diggy. Plus, meron pa siyang mga bomba na nilalatag. Ano yun parang 2-in-1 yun Nasa lane ka, pwede mong gawing pang fence para pang anti-gank, and at the same time vision control as well. So isa si Diggy na pwede maglagay ng technically wards sa mga brush or bush na malapit sa certain lane to deny and to get some information. Actually, kasi yung pagkakaroon ng Diggy from time to time is somewhat a risky play din naman sa mga gumagamit na teams, kasi we know for a fact the only reason that you wanted to go for that Diggy is the sustainability and as well the anti-crowd control na kanyang i-provide. The bigger factor nga lang kasi na magiging problema to ng team which handles him is may squishy itong si Diggy, kaya meron tayo tinatawag na inting Diggy strat talaga So once kasi na nasa isip na ng opponents ninyo na may Diggy, kailangan natin patayin Diggy as much as possible, but you need to consider pa rin talaga yung idea that Diggy is a roam lang yan, pre. Yung roam lang yan na salita kasi na-amplify yung strength ng Diggy, kasi pag sinabi mong roam lang yan, nade-devalue mo siya So yeah, papatay mo siya as easy as possible, as fast as possible. The problem is lahat ng pwede mong ibato doon sa mga particular target o yung mga dapat mong priority target is masya-shift. Diba? Kumaga, dapat yung marks bibigyan ninyo, pero dahil nandiyan yung Diggy yung bibigyan ninyo, and it would add up dun sa winning condition ng team na gumagamit. At the same time, kung hindi na masyadong marunong mag-utilize ng ating Diggy strat ang mga gumagamit na team ng Diggy, sila naman yung magsasuffer dun. Pero tignan natin kung anong gagawin ng Secret Heart dito or Barangay Secret Heart for this Diggy this time around. Tandaan natin, this is a best of 5 series, mga kaibigan, and so much lagi. The game number 1 is still testing the waters. Yeah, I think magiging redundant talaga tayo on that part, Coach. And there will always be, nasasabihin natin dito na testing the waters talaga ang game number 1 ng isang best of 5. At pick naman dito for the marksman role para sa sideman natin Barangay Tatalon is they got the Layla. So this is the usual pick, pero mostly mas gugustuhin mo ng isa pang makunat na XP para mabigyan talaga ng huge espasyo dito si Layla to pre-hit everybody Like yan talaga yung magiging impact niya throughout the whole clash. But Matilda is quite good dahil at least dito naman magkakaroon na a little bit mobility si Jello X or si Layla para pwede niya isalbay sarili niya at least, at magkaroon din naman siya masyado reliant sa kanyang flicker pag susubukan siyang hulihin dito ng Barangay Sacred Heart. So again, ito na tayo sa ating game number 1 ng ating best of 5 series. So shoutout sa inyo dyan sa mga nanonood dito sa ating venue, and good evening nga pala ulit once again. At nandito na nga tayo. Tingnan natin kung sino makakapag-initiate ng unang dugo. But seeing to it, mukhang si Jaik the Dog rather, ay nakakuha ng a little bit advantage sa level onto that XP lane. And definitely it is nga naman. Tsaka pag-usapan natin yung bagya, yung para nating Layla, no? We know for a fact that Layla, wala siya talagang, may burden siya of mobility. She doesn't have any mobility on her kit talaga para mag-maneuver ng kanyang sarili. So very reliant siya dun sa mga sumusuporta sa kanya. Very na Hylos as well as the Matilda would be amplifying that portent, no? Kasi alam naman natin that Layla has a decent spacing in terms of range talaga, tol. Kapag napabayaan, hindi pinansin, madadalit talaga kayo kasi late game menace etong si Layla. Sorry for the term, para sa akin kasi in a way para siyang Kimi, no? Pero si Kimi kasi may mobility. So kapag sinabi ko kasi para siyang Kimi, brain dead. Sorry for that. So kung may kayo dito, kung may
Tutrash talking kayo dito. Ito si Coach Taz, libreng-libre para sa inyo. Yan, para sa mga Layla mains natin. In a sense, yes, kinda true kasi you could just use the Malefic Bomb to get a little bit more range. Tapos tumayo ka na lang sa Gedli eh. Pero yun din yung problem niya, yun din yung kanyang double-edged sword is sobrang stationary siya na madali naman siya mahuhuli dito. But Jake the Dog though already popping off the Brainless Fighter, but the chain will be there para natin mahula dito si Tropang Lapu-Lapu. Pero ipipilit na lang yung clash. Pero revitalize si Satoshi para nag-slinger si Jake the Dog, but si J4 Blades pala kukuha ng first blood. Unang dugo, dumakdak na dito sa ating laban. Pero may bawi naman si Looking for Chinita, nagharap din siya ng papipitas. Pero baka nakapagdakap na naman si J4 Blades with a Tempest of Blades and Chen getting the kill on our Julian. Looking for Chinita, looking for life na lang muna yan, tol. 2 minutes onto the ball clock, mga kaibigan. Mainit ang dance floor for this both of the teams, pero ang nagibabaw pa rin doon ay ang Barangay Tatalon. Talaga namang tumalon sila man. Talon talaga. I mean, para silang tepaklong na tumalong. Ayan, rhyming. Pero ayan, yung ating third will be the first casualty of the objective para sa tiga 3-minute mark. At makukuha yan ng ating Barangay Tatalon for that skirmish na ginawa ni paring Jack the Dog with his lapu-lapu, pre. Grabe. Pumalon talaga legit doon sa Brainless Fighter niya kanina. Hence, done eh. Yan. Lagi nating pinapan yung mga name na mga taga-barangay dito. At Sacred Heart naman is naging defensive sila sa kanilang response doon sa clash. But then again, the aggressiveness, syempre the huge damage output ng nila Jake the Dog doon. Sorry, was too much to comprehend for Satoshi eh. At meron nga siya revitalize pero nagamit lang niya on their own or sa sarili lang ni Satoshi, pero hindi pa rin siya nagwagi kasi nahabol pa rin siya ni J4 Blades. And definitely it is, pero may mga ganitong decisive factor talaga ng mga teams na kapag once na nag-commit sila or either gawa sila play, they must commit everything into their arsenal para ma-flip or ma-continue yung balak nila, no? Kasi kapag once na nag-doubt ka talaga doon sa play, it will diminish your factor of snowballing those initiations. Like this one, pare ko eh, yung ginawa ng Hylos, medyo nag-doubt siya, he was aiming to go in sana dahil meron naman dito yung ating si Ling. The problem was, doubted siya konti, hindi kaya pasukin, which is a good thing din naman, at least nagkakaroon ka ng second thoughts before doing something. Kailangan precise ka. Speaking of precise, yung mid lane, gagawa ng play! Play indeed! At nilapag lahat ang nilang mga damage dito to take down, looking for Chinita, and the Glorious Pathway will help down. 2-man Jeet Kune Do naman mula kay Viper to knock them off. But yung Glorious Pathway once again will be saving the life of our Barangay Tatalon doon with a little bit of sustainability and movement speed pa. Pero hanapin nila si Viper, kailangan makatakas muna ni Cho, pero si Chen nasa frontline pa rin, meron pa siyang guiding wind, pwede siya manghila ng isa. Pero habang malapit na mag-spawn ang ating turtle doon sa bandang taas, nagsiset up na ang dalawang teams rather, pero sumusubok lang muna na kumuha ng buff si Chinita habang nahuli naman si Satoshi. Time journey will be there at mukhang depleted na agad ang pinaka-importanting utility ni Satoshi. So, i-contest ba nila tong turtle na ito? Ipipilit ba nila? Already way too late. Sumili pa rito ang tropang Viper natin, pero naiwasan naman niya yung Circling Eagle Ditsen with the flicker of their own. Maganda rin yung ginawa dito ni parang Chen with the Circling Eagle, kinuha niya kanito yung ating dash orb para at least ito paano hindi makaamba yung members ng ating Sacred Heart when this kind of teams talaga very decisive sa kanilang maneuvers, nakakatakot silang palagan, and that is what they are showing right now. Pero on the top side, mukha yata nagkaroon ng casualty dito for the side of Tatalon. Hindi nila expect, but the Lingdo, Tempest of Blades gagamitin para lang mga depensahan yung Torre natin sa taas. Medyo naubo lang ng kaunti dito si Jake the Dog. Pero tulungan kasi siya ng dalawa. Kahit gano'ng kalakas ang lapo-lapo, doon naman daw siya mapapatay. Kailangan pagtulungan siya. But this again, ang sakit naman ng damage doon ni Shell. Pero Chen will be picking up the egg. At meron naman silang hapunan dito, men. Pero si Shell, oh my god, that damage daw. Pero nag-flicker ni si Jello. Nagmintis ang kanya second skill. Dapat taga-basic na lang siya. Aabot naman sana. Pero andyan sila Zen once again to secure the kill on Shell. Viper rotating onto the bottom lane. Tingnan natin kung mahuhuli or mahanap siya. Pero makailelet ko na lang muna nila for now. And you can see that the tower will be destroyed. Jello getting that huge range. At hindi siya masalat-salat dito, men. Na-outrace na siya agad si Bruno. Well, that's what we'll be talking about kanina, no? As long as there is someone who would support the Layla itself, we could really diminish
any factors of power spike doon sa kanyang respective na kalaban na ADC. And on the mid lane mo kaya ito mag-clash yung dalawang teams. Kinamitan ng Way of the Dragon yung Hylos, tutumba at wala na magagawa, men. So yun yung sabi natin, yung mga capitalizing the errors of the maneuvers will be a high factor din dito ng ating Barangay Sacred Heart for them to at least flip the tables onto their favor. Tandaan natin, neck to neck pa, 2k gold lang naman to regardless of meron tayong 3 kills difference from the scoreboard. 2k pa rin lang naman yan, maahabol yan. Now, we're gonna be heading for our third turtle fight dito sa dalawa teams. At sa baba, Lapu-Lapu, Jack the Dog, papasok na naman. Ito na naman si Jake the Dog biting down Shell. Reward manipulation will be yours, pero yung dama di masyado nakakonekta. Pero maganda ang sipa ni Viper, nalaso na nila sila Shen. Pero oh my god, Jake the Dog will be falling down as well. Pero look at the turtle, mukhang yung umpisa na rin dito ni looking for Chinita, habang si Yu andyan ang kanyang Hylos down, dumadaan na, pero baka nahuli si Viper at nauntog pa sa terrain. Hindi mo sumakto kanyang flicker out. Seven of Blades will be there, Yu will be there as well para lang magkaroon siya ng konting stun and sustainability para sa kanila, at tatlo ang naitulog nila J4 Blades, plus the tower will be destroyed onto the bottom lane din. Pambawi din nila sa torre na nawala sa bandang gitna. Medyo lumalaki na ang advantage dito, pero medyo masyado yatang malalim si Blades doon. Yung bola umabot na. You have to respect my tropa, si Shell, si Bruno, men. Bola lang pala ang magpapatumba kay J4 Blades. Well, sabihin na natin, yung mga ganitong klase ng best shots from time to time will really cost them the game if ever magiging consistent sila sa paggawa ng ganitong plays, pare ko. You know, we're back, you don't want to give a kill or a shutdown goal dito sa isang marksman, which is Bruno pa naman, that would really manifest his damage all throughout the game sa late game. But man, wala pang New Year, mataas na ang talon ng ating mga taga-barangay tatalon, no? Mga yatang ayaw nilang gusto nilang tumangkad palalo. So, pag-guess that, yung ginagawa play dito ng ating tatalon, ito na naman, naipit si Viper at siya ay masasawi sa kamay ng ating mga taga-barangay tatalon. Di ba naman yung humabol sa kanya, hands up na lang din talaga kahit gaanong ka-mobile or gaanong ka-agile ni Viper or ni Cho, walang makakataka sa marami. Ano, down din kasi yung flicker niya, so hindi rin talaga siya makakapag-commit sa escape maneuver na gusto niyang gawin. So either at least tanggapin na lang niya ang kanyang kapalaran. At least in that way, mabilis na lang din siya makakapag-respond at they can use this time to reset ng mas mabilis compare sa ilalaban pa niya. Matatagal, magtatry siya ng banyan time, pero at the end of the day, mamamatay lang din siya. But Jelodo already built the Malefic gun, and the range of Jelo is going to be scary. Kailangan maabutan din ni Shell yung range dito ni Jelo, pero once nakikita mo yung range na yun, men, once ako muna ang kanyang Malefic bomb, ang lawak, tol, sobrang lawak niyan, kaya hindi na hirap na masalat dito si Jelo X. But Lordo will be starting up na. Viper do onto the front line, siya ang umaangkla para sa kanila. Pumasok siya ng konti, pero si Jelo nakuha na ang ating Lord. Pero ito na, pasok nila, men. Buong barangay tibay, sumatagasa na sa mga barangay Sacred Heart. Sumipa pa rin siya dito si Viper, pero siya ang nalasa sa ginawa niyang play. Jelo X with a triple kill, and the Maniac is there for the Layla lang sa kalam. Basic brain-dead ba? Hindi nila alam. Hindi wala silang pake. Basta nakakuha sila ng Maniac. Okay na yung pre and Shell. Nag-iisa magdedepensa. May Lord pa nakasama. Tignan natin kung kakayanin ba niya mag-buy ng time. Grabe ka, alam mo, mabubuhay pa dun si Nico Roach tsaka si Viper. Pero unfortunately, may wind talker kasi tong si sila pa. Oo, babanda talaga yung damage niyan, men. Talagang aray ka. So right now, they're gonna be pushing for the mid lane. Muntik na mabigyan si Jack the Dog. Yung ating Lord is spawning and converging onto the bottom side and looking very promising na ngang muli ang ating team tatalon. They're really upping up their game right now, pushing the towers as well. Isa man lang inakuha nila onto the bottom side. The threat is still there for our Sacred Heart looming onto their bases as of now. At talaga namang hinahanap mo yung ating tatalon, yung kanilang pagtalon. Ito na nga, tatalon ba o tatalon? Well, kahit anong talon pa ang kailangan nilang gawin, kailangan din nila mag-stay grounded kung gusto talaga nilang makapag-depensa na maayos. But
nilet go na lang nila muna. They don't really want to risk it for now. They can still try to defend in the last moment of the clash or in the last moment of the game. But Berserker Fury is already available on Jello X. Na sobrang laki na ng daming shotput dito ng isang Layla. Again, with the range pa, Windtalker, Malefic Gun, si Halbert, Berserker Fury. Compare dito kay Bruno na technically sa 2.5 itemization pa lang siya, or what I mean is dalawang item at pabuild pa lang siya ng kanyang pangatlong item maliban dito sa Boots, Hasklo, and Berserker Fury. And lalo na ngayon na nadidinayan na sila ng resources kaya nahihirapan din sila na makabawi. Pero right now, at least Shell able to buy the Malefic Gun para naman makatapat siya sa range ni Jello X. Well, tignan natin kung sapat na ba yan para ma-turn yung ating game as of now kasi mayroon pa rin threat of the bouncing damage of the Windtalker. Itong si pare nating Layla, and look at pare ko, no? The shots from afar really manifesting right now to give the nuisance na pwedeng mibigay ng isang Layla sa ating maraming Sacred Heart. Paano aabutin ng isang malayo, pare ko? LDR na LDR yung yan. And tignan mo naman, pre, kahit wala dito sa reach of power, talaga nang binabakbak na ng Layla. What I'm saying, pre, brain dead talaga, pre. Brain dead, but it is working. Kaya ngayon, pipilitan lang nila Preco sa kanila, pipick up nila dito ang isang Layla, pero si J-Par ang pupurnada kay Viper. At si Satoshi na rin ang tutumba. You cannot catch them all tall. With the little bit of defense pa mula sa isang Eve, at least na-clear nila mga minion wave, pero meron pang round number 2. Meron pa na minion wave sa lumalakas mula sa gitna at mula sa taas, pero mukhang makukuha na rin nila ang kill kay Shell. Domination Rush will be there para makakuha pa ng kill si Nico Ruto, mayon na lang. Pero I think tatangkapin na lang din nila. Game number 1, makukuha ito ng Barangay Tatalon. Parang ako yung nasasaktan pag nakikita ko yung yung pumupunit na 1k damage ng Layla. Man, we have seen so far that the Layla being effective last night and the first day, no, mga kaibigan. But right here, Team Tatalon or either Barangay Tatalon just showcase us how dapat papaano ginagawa ang Layla. Kailan? Sino, bakit, sa paanong paraan? Ganun yun eh. Pepito Manaloto lang yan. But right now, is we always spread, Pepito Manaloto nga naman yung ginawa dito ng ating Tatalon. Because, Pepito, my friend, from scratch, from rags to riches, my bro. Oh, di ba? I mean, from the scrap, pre, it was the ability of Jack the Dog to at least execute properly do yung mga early skirmish niya alongside with the team para ma-convert yon ng at least kito paano ay open time and syempre open space para sa isang Layla na mag-manifest onto the late game. Actually, mid-game pa lang, ramdam na niya yung Layla eh. But yeah, Layla is definitely one of the marksman who is manifesting and as well powerful enough right now because of the Malefic Gun, not to mention yung kanyang kit. But the problem still exists. I think the Digi is not a safe answer for them kasi hindi naman talaga kakailangan Digi because there is no Tigreal. Wala silang dapat inigit doon bukod doon sa stun ng Hylos. So and yeah, I think they really need to at least think about their draft sa ating second game. That's for it para sa first game mga pre. Pero sabi nga natin, baka testing the waters to para YNB. Okay, so every time na masasabi ni Coach Tas or ako yung testing the water sa game number 1, take a shot. Panigurado, bago pa matapos ang series na ito, lasing na tayo lahat. Pero kidding aside, magbabalik po tayo sa ating second game ng Best of 5 series na ito, quarterfinals part 2 between the battle of Barangay Tatalon and Sacred Heart. So don't go anywhere, dyan lang kayo. Nitong nakaraang taon, naipasa na natin ang ating Anti-Child Labor Ordinance. Thank you kay Councilor Egayat. Dahil sa mga ito, higit 20% na sa mga batang ito ang naalis natin sa child labor. 20%, that's 1/5 of the 10,000. Tinanggal na natin sa child labor thanks to your ordinance.
Tuloy-tuloy pa ang ating pagkilos para mapataas ang bilang na ito. Again, the goal in Quezon City, zero child labor. Isa rin tayo sa mga nangunguna sa advokasya laban sa online sexual abuse and exploitation of children as the worst form of child labor. Naipasa na natin ang ordinansa laban dito sa paglalayo na palakasin ang ating mekanismo for child protection. Kasama sa mga hakbang na ito ang ating Unified Referral System at ang preventive programs para may bahagi ang issue na ito sa mas nakararami. Hey yo mga tol! Okay, mali tayo ng ano. Welcome back dito. This is the drafting and welcome back dito sa ating game number 2. Nakita nyo ulit kami. Ako nga pa si Yenby. Ako yung nandyan yung para makikipagsantukan. Tapos si Coach Tats yung nandito sa ng Gedli din sa kanan natin, sa kanan nyo. Or depende, hindi ko alam. Basta yun, nasa Gedli right side. Para mafia boss. Yan yung boss ko eh. Like kunwari pag may kailangang puntahan. Oh, ayan si boss. Mafia boss. Yung si Henry yung yung hype man ko tapos ako yung yan. Parang bang si Boy Pick Up. Ganun yun eh. Saktong-sakto nag-rap battle natin to si Coach Taz. Kaya ang galing mo, Boy Coach Taz. Ganun. Pero back to the drafting na tayo. Tama na yung mga jokes ayan. Mamaya na lang ulit pag na umpisahan natin. So, Barangay Tatalon had that beautiful gameplay. Again, they cleanly able to reach the winning potential. Once Laila got the Malefic gun, it's basically all over. Pero before that, nakakapag-pick up sila. Although, napipick up din kasi dito si Viper from time to time. So, possibly siya sana ang magharap ng pick up, pero naibabalik ng Barangay Tatalon yun. Napipigilan kasi kasi high-loss din kasi yung isa dito sa site. Diba? Yeah, I mean, before pa makalapit, binibigyan agad. And syempre, the Digi itself, nabibigyan din agad-agad. Kaya ito yung sabi ko kanina sa game number 1, it boils down kasi if he would able to execute the Digi until malesen yung mga skills na pwede iba nila towards sa workspot, which hindi siya nagyari kasi nakita natin yung boss of side kanina, di ba? With the Bruno na napatay pa rin. Yes, napatay nila yung DG and as well at the same time nakapag-turn sila sa Bruno. But right now, mga pare ko, actually kanina, game number 1, hinover to ng ating Team Secret Heart, ng ating Team Tatalon rather. Ewan ko kung ipipick nila to kasi as of now, open pa rin yung Laila for the taking. The Hylos has already been out. Kasi binan nga ito ng Team Tatalon, but the Bruno will still be the choice ng ating actually it's the other way around. Team Tatalon pala ang kukuha ng Bruno, and yeah, it is a Mia alongside with the two of the champions or two of the heroes na hindi na natin masyadong nakikita talaga from way back before na sobrang pinaasa lang. I'm a fan of Mia pa rin. Because of the mere factor kasi na meron siyang built-in attack speed and meron siyang yung nag-split yung kanyang damage, which is really suitable for yung front-to-back strategy na sa harapan mo yung mga players or either yung clash at ikaw as a Pina may safe spacing ka and ability to kite around doon sa team fight. But yeah, pick yun. The chip will be there alongside with the Ligaya. Nakakatakot yung drafting ng ng Team Tatalon. Mukhang very aggressive na sila sa kanilang mga rotation, but kung tatapatan ng mga nakakatakot, well, andyan si Soyo to be the additional damage output ng Barangay Sacred Heart ngayon. Nag-switch tayo ng side, which is Sacred Heart na ang nasa blue side. Red side rather. Kung babalik natin si Mia, like, mayroon siya, pero pa siyang ulti yung nag-i-inb pa siya at ang annoying din yung
hulihin. Pag nag-ulti siya, nawawala siya bigla. Then paglabas niya, ang sakitan niya kasi nga yung attack speed niya, ang bilis niya na mag-basic attack. So, although at the end of the day, hindi mo pa rin siya masyado i-consider dahil very situational lang naman kasi ang nangyari for that Layla. Kailangan talaga ng super protection for that Layla, the Hylos, Matilda, or someone tanky para merong magandang pillar or tagasalo ng peel from the other enemies and to keep their enemies out of the back lane and to give some huge spacing dito for the Layla to do so. Plus, the Malefic gun. Napaka-reliant siya sa itemization na yon. Most of the marksman naman at this point kasi ang layo ng range so halos lahat nakakapag-benefit kahit si Mia pa pero the end of the day, you still want the betterment for the team, yung mas mabilis siya mapalakas, yung mas masakit pa rin yung kanyang damage output from the get-go. At mas aasahan mo talaga siya sa kiting maneuvering like Bruno as well, mas mobility siya. Pero ngayon, tinatanggal na yung Layla, binana nga ito at nirespeto. Rather, dininay ban nila ito ng Barangay Tatalon para hindi makuha ng Sacred Heart tong Layla. So mag-switch tayo into another marksman. But yung 1-1 as well, kinonsider din nilang tanggalin. Nathan yung pwedeng kunin dito. Pero yun, balik tayo dun sa sinabi natin kanina around to Mia. Ang something that I like about Team Tatalon or Barangay Tatalon is the ability for them to at least sacrifice for their teammate. Yung trust nila pre, kasi like what I've said kanina, yung sa Mia, sa Layla, they built out their draft or giving the factor doon sa survivability ng Layla. But na-open up kasi talaga yung power of the Layla to showcase her skill as well, her power on the late game by means of si Jake the Dog nga kanina na nag-emphasize nung kanilang early facing by means of the aggressiveness na pinuput on niya and pressures doon sa mga jungle camps up until makakakuha sila dito ng teamfight na papabor sa kanila. So, nag-build out sila ng drafting onto the sense with the Layla, but nandun pa rin yung capability of the members itself to trust the Layla itself kapag hindi na nag-work out yung gustong gawin nila Jake the Dog and the rest of the gang. Meanwhile, sa Mia, it's something similar to that. So, pwede mo siyang gawing bigyan mo siya ng tiwala to at least open up well, and as well at mag-build up doon sa composition niyan. But right now, they're gonna be choosing and locking in yung ating Ringer, which is one of the champions or heroes na nakita natin from time to time ngayon dito sa ating tournament, no? Na very pataas ang very na, no? Mataas. Very major. Rate niya, no? So yeah, the Labu-Labu will still be there alongside with the the Paramis, which is up na naman yung team play nito. Barangay Tatalon. Survivability at spineless pre. Meron pa silang chip at least gather around the forces from the map. So, macro team fighting yung makikita natin sa Tatalon. Paano kayo sasagutin to ng ating Secret Heart? Not to mention that they have the Helda na in and out I mean, pasok sa fray, takbo mo palayo, wag regen sa damo, balik ka uli. Ganun yung gagawin dito Yun lang. In and out sa bush. Tago, labas. Parang hide on bush. Yan. Pero seeing to it, mukhang nagkaroon na ng leeway na paipik nila Satoshi tong City Grill. There is no Digi at this point though. Walang magka-cancel out so they can set it up para sa kanila. Although there's still the sustainability come in rather extended team fight from the Netherrealm. So far, yung Granger natin is undefeated pa throughout the whole quarterfinals natin up to this point though. So, yun yung titignan natin, tayo natin kung may pagpapatuloy ba ng Sacred Heart yung ating trend nito sa Granger, or finally the Granger will be meeting their first loss. But so overall so far, it is a balanced composition from either side. Mostly pagbabasihan mo rito is the team fighting of our red team. Meanwhile, yung damage output ay extended team fight na pwedeng ibigay naman ng Barangay Tatalon. So, both are good. Ito na lang yung mapunta tayo sa punto na the execution will really tell us kung ano ba talaga ang mangyayari.
Once kasi talaga nagpantay na yung drafting, it will boil down to executions tayo ng both side of the team. The better the execution, the better chances of you winning the game itself. Yes. And it is relying towards dun sa expertise din talaga ng players na i-incorporate yung plays and yung ano nila, yung skills nila to maneuver certain heroes from time to time, which is boils down nga dun sa drafting natin. No? As of now, I would say it will be a full-blown out team fight pero gagamitin dito is i-utilize ng ating team tatalon yung kanilang chip all over the map. And getting that being that said is magkakaroon din tayo ng nating diversion play. Kagawa ng play sa baba, biglang mag-shift or either maggugulo lang sa baka silence, tapos bigla na mag-shift to team fighting. Right now, ang nagpapakita na aggressiveness as of this time around is ang ating Sacred Heart. So once you set kanina Sacred Hammer, tamang-tama lang kasi meron tayo Tigreal para sa team ng Sacred Heart. Oh yes, pero ito nga, ngayon lang natin napansin na nagkaroon ng substitution si Pew Pew ang pumalit kay Yu. Hindi ko nabubuuin yung pangalan pero si J4 Blades ang pipitas kay Looking for Chinita again. Nag-set up dito ang Barangay Sacred Heart but it is Tatalon who is able to close up that pick off and it will delay Suyu at least a little bit more. At yun yung ayaw mo lalo na sa jungle here on MLBB. Madidinayan ka, madidelay ka ng mga camps and basically you're gonna have to sacrifice some gank potential para lang may complete mo yung clearing mo kasi yan, katulad dito dapat nagse-setup na sila Looking for Chinita sa Turtle pero at this point nauunahan na sila and they might have to give it up or kaya ipipilit, kung gusto talaga nila, ipipilit nila yung contest. But naka-ready din sila Jake the Dog to set up things. Pero the stun will be there again. Grabe yung damage kay Looking for Chinita. Tako na kay J4 Blaze, ang ating Gong Pagong. Nakapag-Sacred Hammer na rito ang mga Sacred Hearts. Si Shen naman ay makakapitas ng isda. And Looking for Chinita, looking for buhay na naman yan. Pero si Shell ay pinalo na rito si Pew Pew. At si Jello naman ay makakapitas din ng isang tank pero lalapitan pa ni J4 Blaze dito si Shell. Sumasayaw, tumatakbo. Shadow Stampede, makakahila naman pero wala nang damage output. Reset na lang muna and overall medyo nakabawi ng kaunti naman ang side ng Sacred Heart pero nakakuha pa rin naman ng advantage yung Tatalon. Kung aasahang pipilitin ka sa maghapon, sa gabi at umaga, ika nga dito ng ating ligaya, no, pre? At that was a huge breakout dito sa both of the teams. The problem right now, hindi pa rin naman ganun kabig yung league na na-accumulate dito ng ating team Tatalon or Barangay Tatalon. But ito, yung pinapakita nilang ganitong aggressiveness at the start of the game, napapressure or pwede ma-open up yung pressure sa ating team Sacred Heart kasi kapag hindi nila nasasagot ng maayos yung bawat plays na ginagawa ng ating team Tatalon, na-accumulate yan from the mid-game. Early game to mid-game, ma-accumulate yan. Kaya sasabi nga natin na early skirmishes, lahat ng kalokohan na ginawa mo sa early game, it will convert to the mid-game at yun ang magdetermine if you'll have the advantage towards the team fight as well. Mind you, hindi pa nila ginagamit yung expertise ng chip to gather their forces around the map. So right now, we're gonna be seeing another onto the top side. Wow, beautifully done. Cleanly able to put up Looking for Chinita once again into the Shadow Realm. Meanwhile, sa baba naman ay lumalapit na rin si J4 Blaze pero ikikip ni Viper si J4 at Bay. And yung rotation ng chip talaga is one of the scariest. Napakabilis niya mag in and out throughout the whole map itself. Hindi lang sa fight, kundi sa iba't ibang parte. So yun yung iiwasan mo, yung kanyang mga portal na yan para hindi kayo masyado nahuhuli. Pero nababasa na ni Pew. Nababasa na nila ang rotation dito ni Looking for Chinita. And although mas napaaga naman at I think makakasabay naman si Chinita with kaso contesting this Turtle. But syempre naka-ready na sila Pew Pew to engage this one. Shell onto the front line. Hilda naman yan sa Makunachi siya. Medyo naka-take over na rito ng posisyon yung side ng ating Barangay Sacred Heart. Habang yung Tatalo naghahanap ng opportunity na makapitas. Pumasok na rito si Pew Pew. Shortcut, di pa na ginagamit. Brave Spiker pero nahila dito si Tropang Lapu-Lapu. Meron naman Nether Realm. Implosion will be there. Ang dami din naman pero si Satoshi lang naman din pala ang mapapatay. Viper getting the kill on Jake the Dog habang sumasayaw dito si J4 Blaze. Take down Looking for Chinita once again. So anong nangyari? Palitan na yon 1-4-2 in favor pa sa 4 members of the team ng side ng ating blue team. Partida wala pa doon si Bruno, si Jello X na nagpo-push lang onto the bottom lane. Oh, malaking bagay yun, man. You let the marksman being left alone onto the one side, getting the farms that he needed at pinanalo nyo pa yung team fight. Pero man,
Parang ito yung sinasabi natin kay paring Chip yung portal kala mo safe ka na. Tapos bigla ka na lang magugulat, andyan na pala sa tabi mo yung tropa ng ating barangay tatalon. Not to mention that very independent si Jello X maglaro. As of now, he can really hold himself up. And as well, get the advantage that needed be para later on, talagang maramdaman na siya. They really need to at least see this picture, no? At gumawa ng play. Pero ito, another fight na naman, agawan. Stan is there, Sanguine Claws mula kay Nikuru, pero NetherRealm, syempre, extend na naman ang mga buhay ng mga tropa from Tatalon. Si J4 naman ay lalapit, the-dash in, the-dash out, tapos in-and-out na lang siya, parang nag-wax in, wax out, mala karate kid lang. Pero si Shell naman on the front line, J4 ng agaw pa ng Candy doon kay Looking for Chinita, masyado na malalim yan tol, kaya di na niya ipipilit pa, pero naipit siya sa 4, pero nakita siya ng opportunity, implosion, na bait out, tinamaan kundi lupa lang, si Pio na, andito na sa clash para lang magasaan. Dito si Cecilion, tapos double kill pa, yung support and the stun from Jake the Dog, we were able to put up on Shell, pero itatakbo lang ni Shell yan, parang kiniliti lang yung Hilda, wala siyang pake, pero ang dami na nakuhang pick ng side ng barangay Tatalon. Oo, matikas na si Jake the Dog pare ko, nagre-recall na lang Chong, and right now, hindi nila makita yung momentum shift, no? Pero yun naman, portal pare, naiwan yung pare natin si Hilda. You're not a big mama on our eyes. Ika nga ng Tatalon, ma-isolate pa yata itong top side. Hinila, pabalik sa nakaraan, pero makakatakbo naman using his ultimate as well. At wala na siyang kayang ibigay men kung sakaling gugustuhin ng ating team Tatalon na basagin yung top side tower. Tignan mo yun, grabe yung sustain ni Jello sa kanya mga basic attack. Let's see the itemization na pa Jello X-Men. Okay, before that, nakakuha na naman sila ng isang kill kay Looking for Chinita and Nikuru. But to continue what I'm saying, naka-Asklo and Berserker Fury na pala siya. Kaya ilang pre-hit lang. So kahit sa mga minions, grabe yung sustain na bumabalik dito kay Jello. Kahit wala na sila masyadong utility, okay lang. Kasi nga kayang-kaya na ni Bruno na buhatin yung sarili niya when it comes to the healing. And last turtle, I think Tep Isay kuwang-kuha na ito ng side ng ating blue team, pero ipipilit pa rin nila ang clash, napakatapang. Si Shell naman onto the front line, pero si Pio onto the back line at nasaksak patalikod dito sila sa Satoshi. At nag-implosion naman ang tropa mo, nakakonect na naman kay J4 Blaze, and finally the shutdown will happen on J4 Blaze. Pero before that, tatlo na ang nakuha nila, plus the tower as well. Mukhang yung mid lane tower madidepensahan naman, at least yung inhibitor, marami pa rin ang nakuha ditong bawi ng side ng ating blue team or yung barangay Tatalon. Sandwich play talaga. Ganda ng textbook play na ginagawa ng barangay Tatalon, no? Yung pinilit ni Glenn, pero he knows and calculated his move. Na talagang hahabulin siya, and syempre, tatulong ng isang Paramount chain na kanyang Red Realm to at least give an assistance and syempre assurance dito kay Parang Bruno. Pre, tignan mo naman. Mabibigyan yata ang tropa natin si Jake the Dog. Masyado kasing recall yung tropa natin. Nabigyan si tropa ni Jake the Dog, man. Masyadong na recall happy si tropa, and that is his shutdown, and that will boost up at least yung gold for the side of our barangay Sacred Heart. At least konti lang muna. Kanina nagte-take over sila, ngayon it's still able to be precise on 7k, pero si Shell ay nakita ng opportunity to take down Shen. Tatakbo na lang siya, si Pew the backline na, tatawag na ng mga kanyang makasama, implosion, dalawa, at tinamaan ni Satoshi, at ito na ang kanilang opportunity na makabawi sana, pero si J4 Base ba rin naman pala ang makukuryente para sa kanila, at si Chinita hindi makatakas, looking for tropa sana siya, walang sumama sa kanya. Si Shell buhay pa rin naman, tumatakbo na lang siya, din niya alam kung saan siya pupunta. Apat, lima ang mag-chase down sa kanya, and the crash down from Pew will be there para at least mahuli dito si Ciel. And habol tayo tol, hanggat may lupa, tumakbo ka na, at kayang-kaya ni Ciel yun, men. Hindi mo siya mapipitas ang ganun-ganun lang, but then again, Looking for Chinita is getting bombarded right now, at nahihirapan siya na pumalag. Well, actually, props to Shell, I mean, props to Pew kasi, men, siya yung nang-isolate, pre. Siya yung nag-pill dito sa isang Hilda, which is an X-Villainer, and yung Pew natin is si Chip, pare ko. Speaking of KP, di pa ako natatakas pang XP. Nagkaroon na naman ng bardagulan. Makakuha ng dalawa. Hindi lang dalawa, apat, pre. 5 pa yata, tol. Napalalim si Pew men, pero si Nikuru ang makapag-shutdown sa kanya, and that is quite good naman for Nikuru. Kaso nga lang yung tower niya sa bottom lane, tutumba na rin.
Pipilit ba ito nila Shen? J4 Blaze able to destroy the tower onto the top lane. Pati na rin yata yung inhibitor tower doon. Jello, yung kanyang mga bola, masakit na talaga. But open up na yung inhibitor tower doon. 37 to 26, that is almost 10k gold lead. Or nagpasa pala, 11k gold lead na yata to Coach Tas. Ayun, 10k gold lead sa ngayon, but Jake the Dog nagbe-bait out lang yan, tol. Tingnan natin kung kakagatin nila. Implosion, wala na naman tinamati sa Satoshi. Pero syempre, ang dami doon pumapalag sa lima. Walang katakot-takot, pero that is part of the plan. Dahil distraction lang si Lapu-Lapu. Nakuha na agad ng barangay Tatalon, tong Lord. Okay lang daw kay Jake, sabi niya, okay lang, malakas ako. 5 nga habol sa akin. That's the word I am giving my teams na. So, ari ko, 5 heads is a word of Jake the Dog, mga cho. At when he is not just working pre, he is howling right now. And kitang-kita naman natin yung effort talaga ng ating Sacred Heart to at least kill si parang Jake the Dog. Yep, this is an advantage for them to at least utilize. The problem is meron na nga ditong Lord na nag-conversion na bottom side, and yung kanilang mga tore at tarangkahan ay nagbabadya. Mukha yata papasok para yung isa. Teka lang, napaipit dito si POP, malalim yung flanking nila pero nag-work it out pa rin naman kasi si Jello hindi pa rin napitas, preheat pa rin yung tropa pero delikado siya. Kaya isang pitas na lang sana yan, isang tundot na lang, they can be taken out. J4 pumasok na, NetherRealm syempre mag-extend na mga buhay nila at sumasayaw pa rito with the electrifying si J4 at mukha si Satoshi na rin natutumba. Focus ng Targol, the Lord is Hill, isang hampas na lang at nakuha pa nila ang second game in a row, 2-0 for the side of our Barangay Tatalon. Tatalon already had 2 games into their bag at nasa match point na sila with. I think they really need to take out the Lapu-Lapu pare ko. Kasi ito yung yung Lapu-Lapu ni Jake the Dog yung nagbibiging sabihin na nating silving catalyst for the team fight itself. Man, yung mga entrada niya, iba yung entrada. Wala mo talaga hindi siya explainer eh. Para siyang roamer kung tututusin. He is giving availability para doon sa kanyang team na pumasok anytime na mag-collab sila with Creeps ultimate kasi siya talaga yung nagli-lead the free. And Pew then in a while, sabi natin iba yung naging roamer kanina versus ngayon kung hindi ako nagkakamali, right? So isa Pew pre yung moment lang talaga na pinipil niya or hinaharang niya itong si parang Shell para hindi makapasok si Shell dun sa mga potential targets sa pwede niya ma-execute kasi alam naman natin kung gaano ka-powerful enough din ang isang Hilda once na makakuha ng momentum niya onto at least going and charging onto their priority targets will be the winning condition din sana ng ating Team Secret Heart, but unfortunately hindi nila yung magawa and yung pressure nandoon parate kasi very active yung ating Team Tatalon. Right now, there's no doubt pare ko na talagang hindi na testing the waters yung nangyari sa game number 1. You already given their statement, pre, ito talaga kami, malakas kami. But still, best of 5 series tayo. It could happen. Yes sir, pwede naman mangyari din yung trend kagabi na parehong situation nangyari, leading ang isang team or winning team with a 2-0 and the game number 3 was able to be taken out at nagkaroon tayo ng scoreboard ng 3-1 overall. Pero yun nga ba ang magiging trend or it will be the first sweep of our playoffs? Magbabalik kami, kaya dyan lang kayo. Nitong nakaraang taon, naipasa na natin ang ating Anti-Child Labor Ordinance. Thank you kay Councilor Egayap. Dahil sa mga ito, higit 20% na sa mga batang ito ang naalis natin sa child labor. 20%, that's 1/5 of the 10,000. Tinanggal na natin sa child labor thanks to your ordinance. Tuloy-tuloy pa ang ating pagkilos para mapataas ang bilang na ito. Again, the goal in Quezon City, zero child labor. Isa rin tayo sa mga nangunguna sa advokasya laban sa online sexual abuse and exploitation of children as the worst form of child labor. Naipasa na natin ang ordinansa laban dito.
sa paglalayo na palakasin ang ating mekanismo for child protection. Kasama sa mga hakbang na ito ang ating Unified Referral System at ang preventive programs para may bahagi ang issue na ito sa mas nakararami. Yo mga tol, welcome back once again dito sa Mobile Legends District 4 Tournament. At 2-0 agad ang pinakita ng side ng Barangay Tatalon against Barangay Sacred Heart. Pero papayag ba ang mga taga Sacred Heart na may 3-0 sweep sila, or ito na ba ang umpisa ng ating reverse sweep? Pero sabi nga rito ni Jake the Dog, gutom na raw, so umpisa na raw natin ang laban. Kahit kakakain ko lang, actually, same. Pero, kidding aside, will this be it? Si Coach Tas, Farigrato, gutom na rin. So, tingnan na natin kung mapapaaga ang ating apunan or abutin tayo ng midnight snack. We're gonna be having to know that later on, mga kaibigan. Regardless of fitness, magutom man ako sa pagkain. Hindi naman tayo magutom sa aksyon sa ating District 4 tournament, mga kaibigan, no? Matuyo ba ng ating mga butihing kamanahuin, syempre. Yan ay nandyan lang sa ating tabi, I mean sa gilid lang, no? Nakasupport sa ating mga kabataan na pag-asa ng bayan. But man, mainit-init. Nakita ko yun nabasa ko sa comment section, medyo magugulo yung mga commentaries natin, man. They're really pumping up the game na hindi lang yung mga players natin nagbabakbakan, pati yung mga supporters na Chong. Pag okay yan, at least may init yung mga suporta nila. That is what we like. Pero keep the comment section at least sa Facebook Live di Consider Igayap na keep it a little bit friendly pa. Para this is just a friendly banter. Okay? So, kalma-kalma lang from time to time. Pero the drafting wise, na talaga nirespeto lahat na naging mga priority pick dito, even from the game number 1 sa Sacred Heart, kasi Chip Binan, Joy Binan, tapos Matilda Binan din. And dininay na rin ng side ng ating Barangay Tatalon tong YSS, even the Freya and the Bruno. But there's a possibility for that Laila priority. But for now, Nikoro will be the one to secure this Zushin. Sushin, pero open pa rin, pre. Lapo-lapo. Labas lang, hinaber lang. Narinig yun, Team Tatalon? Narinig yun? Nagulat yung ating caster nang inilabas ninyo yung Zelong. Ngayon, ayan. Sa inyo kung pagbibigyan nyo yung tropa natin, no? It's up to you kasi hindi rin naman biro yung papremyo dito. Isipin mo, for the champion, it will be 50,000 pesos. Kaya and now, they're going towards that lock-in para sa isang Claude, which is not really, what you call this, not really benefiting para sa Malefic Gun. For me lang, I would still go for that traditional, Claude na build path with the Demon Hunter Sword and Golden Staff, no? Para lang ma-amplify yung kanyang AoE damage. And now, the Chu will be locking in para kay Pew Pew. Will this be, I think it's highly likely talaga, or high likely na magpa-post 5 Q to. Considering that very independent si paring Yellow X when it comes to his ring. So, yung availability of the Q to at least transition from lanes to lanes and go for particular is very beneficial kung paano maglaro yung ating Team Tatalon. Sacred Heart to, we have not yet seen how they played talaga on yung highest level. So, unfortunately, hindi na mapakita yun na meron mga times, but kinakapos pare ko eh. And 1-1 will be there alongside with Nolan. Para sustain survivability ang gagawin dito for Viper, or at least kung sino gagamit ng 1-1. The Nolan is a good pick para ma-reach yung backlane din. At syempre, you still need to respect the power of a Nolan talaga, tol. Kasi pag hindi mo siya nirespeto, I do think na ang lakas niya makapag-burst down. At the mobility of Nolan still there, pero at least para may pato ang kanilang mga AoE. This is the combo of Batface plus the Blazing Duet. So this is a team fight oriented composition, despite na meron silang Angkla with the Cho
to prioritize the picks, especially with that 1-1. But again, ang hirap hulihin ni 1-1 kasi basically meron siyang pang disable ng crowd control eh. So hindi magiging madali trabaho dito ni Pew Pew at this point though. So let's say about it kung ano magiging trajectory na para sa picking or para may shutdown nila dito si 1-1. But then again, 1-1 right now is not a priority pick. There's a reason why. Kaya may ano pa rin siya, para na lang din siyang binalance out siya, para di siya ganun nagti-take over, lalo na ang kanyang crossbow of tank. But yun nga, so tingnan natin kung ano magiging sagot para at least maprotektahan nila tong si Viper. Well, yun nga, Barangay Tatalon, sila yung may pangalan Tatalon, pero ang Tatalon at lilipad pa dito ay yung 1-1 ng Sacred Heart. Malalaman natin yan in a couple of while mga kaibigan, pero marami pang left dito open na yung Hylos. I haven't seen na naban, no? So open pa yung Hylos for the taking para sa Explainer if gusto nilang pumunta doon sa situation na yan. But uy, yung Fanny nga pala pare ko, open at lalapag dito, pero Ben, ang sagot yatang anticipated nila pre at bait yung Fanny pick from Tatalon kasi pre, nung nakita yung Fanny, Franco alongside with the Ruby agad. Automatic eh, nakita mo agad yung bilis like na pagkalain, Franco agad ang kanilang sinicure. Then they also have Ruby for the XP. So talagang malaki na agad ang kanilang pang crowd control dito. So it might be a good thing right now for the side of our blue team or yung Sacred Heart na pag naipa-workout nila ito, they have a chance really. Pero when it comes to the damage output, sobrang lawak pa din ng composition dito ng ating red team. Pero si Tamos ang pinili ni Jake the Dog or ni Jake the Dog. Interesting pick for that front line. Hindi siya masyado makakatulong when it comes to the clash itself sa crowd control niya. Pero taga-peel or taga-salo ng mga peel from the Reds, from the opponents. Yan ang magiging trabaho niya and sustainability pa. Kaya although wala na masyado talagang protekta dito ang Barangay Tatalon, but the execution na pinakita naman nila is still on point. So doon natin malalaman kung magiging 3-0 sweep ito or the reverse sweep will be starting up by the Barangay Sacred Heart. And not to mention pre, Mikasa to, no, ng Attack of Titans dito sa ating sa ating Fanny. But yeah, naka-left open pa rin yung lapo-lapo ni Jake the Dog dito, which is he already proved himself that he was expert lapo-lapo, pero he leaned towards the Tamos. I don't know what's the reason though. Siguro hindi muna siya sasama sa teamfight ngayon. He will just go for that leaning sustainability kasi alam naman natin ang Tamos talaga is very very sustainable siya na hero, no? And malakas din yung kanyang trading potential. But yeah, I think napaghandaan na ng ating Sacred Heart ditong ating Fanny, and he already anticipated that one. Kasi man, doon pa lang sa body language na, nakita natin yung Fanny, alam na natin pipick natin dito. And lucky nga din, without second thoughts, pare ko, is something of a statement. Pero hindi natin kung may gagawa nila yan kasi alam naman natin kung gaano kaganda ang early execution ng ating Barangay Tatalon when it comes to the early game. So, kung hindi nila mapipigilan yung early game aggression ng ating ng Barangay Tatalon, they will gonna be having a problem. Lalo na isang Fanny to, pare ko, yeah. Pag nakakuha ng early lead to, pre, very decent ang pinapakita niyang performance. Pero kailangan sobrang consistent niya sa kanya pag-secure ng mga camps niya, especially the purple buff. Then para lang din siyang Ling na very reliant sa purple buff or sa energy, kasi pag naubos na siya agad ng energy, well, kakapusin at hihingalin siya. Yellow, good dodge, pero masyadong maraming tao sa baba at way too late to the party na si Pew Pew to support down Jello, and the first blood goes down at nakuha pa ni Looking for Chinita. Magandang startup to, pero paramdam na si J4 Baseman, masyadong malalim yata ang papasok niya. Good dodge na naman with the cable out para maiwasan yung iron hook, and then out na talaga siya. Wala na siyang ipipilit to na clash. Masyado na malalim yun. And good start finally for Sacred Heart. Natuto na ang ating Sacred Heart kasi alam na nila na dapat nilang pilayan agad yung marksman as early as possible dahil isa yon sa mga winning condition ng ating Barangay Tatalon, which they was able to do so. And right now, they are emphasizing na sila yung mag-state ng early game. Yep, we have yet to see na mag-power up talaga dito or mag-amplify yung damage output ng isang Fanny onto the early game. And now, they're gonna be transitioning onto the turtle buff. At this time around, pre, ang nauna. Barangay Sacred Heart. I think this is flip the tables right now, basing onto their performance, even the Tamos matchup
lamang na lamang ang ating Braveheart, Sacred Heart rather. Yep, pero the crossbow of Tangdo will be used now to the bottom lane, but nandiyan si J4 to secure the kill on Viper. Napalalim naman sila, patigisang kill lang naman ang nakuha nila. And J4 able to at least get another goal, pero ang maganda doon for the side of Sacred Heart, napipilayan na nila ng maaga dito si Jello, but Pew Pew, inahanap si Nikuru, will not land ulit mula kay Satoshi. And reset na muna ang dalawang teams natin. Naghanap na sila agad ng mga aggressive pick-up, but ang sakit na agad ni J4 Blades! Able to take down, looking for Chinita! When it comes to the 1v1, mas panalo pa rin talaga si J4 Blades. Makakahanap pa ba ng Chinita dito si looking for Chinita, or hanggang pangalan na lang talaga yan? Tingnan natin yan kung makakabawi pa ba siya. Pero that is still a first kill niya, so there's still a possibility. Pew Pew though, mahanap ng angulo, pero alam niya na mabibitas siya rito ni Nikuru dahil with that lantern flare. Grabe, men. At hindi mo talaga gusto yung makipag 1v1 sa isang Fanny. Lalo't mayroon siyang purple buff, pare ko. At nakadikit ka pa sa pader na bigyan agad dito si Lukong Fortunita. Yet, men, napipigilan pa dito ng Shushuyo yung ating teka lang, clashing on the mid lane daw. Mukha yatang magbabawi, pare ko. Ang ating barangay tatalon, they managed to kill one member. Si Looking Fortunita na naman ang nabigyan dito, and that's the core jungler, pare ko. Like what you've said, game number 2, pag mintres na napipilayan mo ang kanilang core, madidelay siya sa camps. At experience-wise, kung sino mas lamang sa experience na core jungler, siya yung makakalamang sa ating objectives. Well, obviously, it's talagang you will take a little bit more time to farm. At yung mga opportunity sana na pwede mong i-gank or makakuha ng magandang angulo sana to pick up, well, naiiwasan mo yon dahil di mo nabibigyan. Pero si J4 naman, umiikot na. Beyblade, let it rip! And J4 Blades naman ay napatay na si Nikuru. Umikot na parang turumpo. At pagong masisecure nila sa pangalawang pagkakataon. Grabe, Ben. Pag nakakita talaga ng opportunity na isang pari, pre, talaga bibigyan. Chinita, dumaan lang. Tapos sabi niya, oy, akin yan. It is time for Chinita naman na kumuha ng candy out of the hands of the baby. J4 Bladesman, kahit 4-0 ka, no, tol, babawi kami. At because of that turtle, tol, looking for Chinita, able to even out the gold. Grabe naman, still is real, pero hindi papayag. Si pare natin nga, J4 Blades, sabi niya, inagawan mo ako ng candy, yung buhay mo naman, ang aking kukunin. Pero unfortunately, hindi niya nagawa yun, man. But yeah, yung ganito klase ng pressure at ang laking moral yung binibigay mo sa mga teammates mo, pre. Yep, you're losing team fight but not the war. Sabi na, art of war nga naman. Yep. Yeah, as of now, yan doon pa rin yung moral ng ating Sacred Heart. They are managing to at least keep up their feet onto the ground as of this time around. At yeah, hindi na masyadong naiiwan dito. And once more, pre, unstoppable na. Ito medyo mahirap to. Kailangan nila ma-shutdown. The problem, yes, advantageous para sa Fanny na makakuha ng kill. Pero pag once na na-shutdown doon, napunta na sa marksman ng ating Sacred Heart, it would be a different story. Ngayon, Franco, nakadihan talaga, pre. Binigyan na naman si Jello. Grabe si Jello, man. Mukhang di siya nagiging ganun ka-effective as of lately dahil na mainit na sa mata ng Sacred Heart yung sarili niya doon. So, nakita mo yung combo. Bloody Hunt, Iron Hook. Pag na-Bloody Hunt, iilawan na lang ni Nikuru. Tapos Lantern Fern, pag na-connect yung passive, idadakdak. Wala kang takas dun eh. Like, yakapin mo na lang si Franco, yun na lang magagawa mo. At least meron kang opportunity to hug the chicken wings. But then again, si Jello pa rin naman yan. At the late game capability of Claude is still one of the great, or pwede mo pa rin naman bantayan. Kasi napaka-impactful ng Claude lalo na sa mga teamfight. Lalo na puro magiging teamfight na ang mangyayari later on. Ngayon, puro pick-up. Diyan medyo nakabawi. Pero ngayon, ang pick-up din ay bukang ibabawi din naman ang side ng ating tatalon. Habang yung Sacred Heart na ay dadaanan. J4 Blades will be getting that kill. Satoshi naman ang unang tutumba. Mukhang nilapan na nila ang chicken wings. Jello sumayaw na. Pwedeng do it. And nakabawi na siya ng isa at least. Tapos nag-in and out pa with that BMI out. Ganda ng flanking doon ni Jello X. At kahit medyo nakikripple siya when it comes to the level and gold, nakakakuha naman siya ng pangpitas at pabalik na Ribanse. Yan kasi talaga ang strength of the Claude eh. Mintres na ina-atrasan mo siya, he would do so available sa kanya yung kanyang blazing to use. At talagang tatamaan ka nun kasi yung distance from jumping from the blazing to wild would be enough.
Hindi siya katulad na kapag, actually ito lang given the fact konting-konting kaalaman lang na kapag may Claude sa kalaban mga pre, mukhaan ninyo. Give the pressure to the Claude, which is yun yung ginagawa ng Secret Heart dito para hindi niya ma-utilize yung Blazing Duet. But that factor kasi Ben, sila yung napatras. And once na nakikita ng Claude na patras kayo, pre, bibigyan talaga kayo niyan. Kasi papasok lahat ang dami yan kapag nag-Blazing Ultimate yan, nag-Blazing Duet yan rather. At bante papunta sa inyo yung lakad niya, pero mukha yata mabibigyan naman si Cielo on the bottom side at babawi yung ating barangay tatalon. Hindi lang basta bawi pre, it's all out for naman Pew Pew. At yun na naman, makakuha ng kill. Si Jello na mapapatay dito yung ating Franco. He would be out of picture. Unfortunately for him, walang bloody hunt na mabibigay para sa side ng ating Secret Heart to at least topple down yung flanking maneuver na ginawa si Tatalon. No! Grabe, dumadaan lang si J4 Blaze. I think wala yatang Skypurser dito si J4 Blaze kaya di niya secure yung kill doon kay Nikoro kanina, pero aangulo si Pew Pew, mukhang sumipa na, Way of Dragon with the combo, Yel, bumabalik ang kanyang buhay, pero ito na ang kanyang mga kasama, nakapag-buy ba siya ng time, si Jake the Dog ay tatakbo na, tapos na ang aking trabaho, uuwi na ako, ayoko ng overtime kasi gutom na nga raw talaga siya, and this time though, they are able to push out cleanly yung bandang gitna. Well, alam mo na threat ng ating pari pag rumaragasaan yung formation ninyo na dikit-dikit kayo, magkukupulan talaga kayo. Para siya si Voices hinahati yung target. Hati talaga men. Pag dumaan yung pani, hati talaga yung kagaragatan men. You don't really want to be compressed kapag dyan yung pani. Talaga naman naka-cables. Mayroon pang purple buff. Didikit pa? Unfortunately, para sa Secret Heart, pero mukha si Ate Pew Pew makakakita ng angle, kaso wala siyang mawawi yung Dragon opportunity. Bloody hunt daw, mukhang nalakdaw na isa. Chen Menoy, sumipat dito si Pew Pew, mukhang na-discarril yung kanyang crowd control, crossbow attack, pero si J4 Blades ay napatay na ang Franco natin. Bumabawi si Viper, pero yung laso niya hindi pa sapat para mapatay si Sen. At dalawa pa ang na-pick up dito ng side ng ating barangay tatalon, tumipi pa doon si Jello, tapos tamang beam ay out to escape. Will the bird be enough? Hindi pa sapat. Luckily for Jello, Larry Skypiercer si looking for Chinita, kasi kung hindi, patay na yan. Patay na si Jello dyan kanina pa. Yung tapang nila Jello dito kanina, sabi niya pinopokus niya ako, ngayon hanapin niyo ako, focus niyo ako men, bigyan niyo yung mga tira niyo sa akin, tingnan natin kung maiko-connectan niyo ba. Hindi pa raw pala, the Lord is up though, pero tingnan natin kung sino makapag-setup na maganda. Grabe men, bago man lang siya umalis, nag-recall pa siya na spam-recall pa siya bago pumalik nako kanya salt to injury, ganun na. Injury pala, sorry. sobrang kakakinis sila. Teka, pre, ang ganda! Beautiful nga! Napakaganda talaga! Nasipa doon kay Shell at nakuha pa ni J4 Blaze ang kill. And isa lang naman ang masisecure nila for now. Are they going to transition it for the endgame? Or magkakaroon muna tayo ng beauty contest dito, pagandahan ng recall. Sanguine Glass, nahanap si looking for Chinita. Yung hook, mukhang makakahuli naman ng Bloody Hand. Will to find Yellow. Masyado kamahalalim tol, and Viper able to take down Pew Pew siya nung crossbow tang ni Viper. Kaya pwede rin siyang tawaging daang bang. Kaya ngayon, ang dalawa naman ay kailangan makabawi. Kailangan nila makakuha din ng reset na maganda. Yung side nating barangay Secret Heart, kupleto, rekado ang mga tropa mo na yan, so they can start up this Lord and take over. Yung pagiging aggressive, yung pagiging playful, medyo nakarma yata ang mga tropa. Pero makapapasok yata si J4 Blaze. Jack the Dog will be using the ultimate, pero nakakunat niya, pero siya pinox dito, sobrang daming crowd control. Although nakapuno naman isang kill dito si Viper, getting the shutdown on J4 Blaze. But fifth, doon lang sa bandang likod si Shen, at mauugusol pa sila ng Lord. And that is bad, and that is big for sa barangay Sacred Heart. Bumabalik sila, bumabounce. Masyado kayong makulit mga tol, ipapunish namin kayo. Grabe men, hindi rin basta-basta rin talaga yung puso ng ating Secret Heart as of now. Yung sinipa, tinagyakan sa mukha, maka-isolate ba? Tignan natin kung makaka-isolate, hindi nga naman dahil makakaalis agad si looking for Chinita dito. And men, yung moral, grabe naman, yung 1-1 natin, napakatigas, papasok talaga pre, cross of ng titirahin nga naman si Shell at tutumba. At walang pani dito ngayon, eto na, yung pani natin papasok as of now, makukuha si Shell pero mabibigyan din si Jake at tutumba ang dalawang membro para sa isa ng ating barangay tatalon. Pero si parang Jello,
Tamang split push lang. Napansin yung ating Franco, hindi tatama yung Iron Hook balahap natin at mapapatras na lang men. Ganda rin sanang diversion play yun for a split push pero na-anticipate na ang ating barangay tatalon. Ang lakas ng presence din ni Jello, right? Naramdaman niya na mayroon pwede mag-flanking sa kanya and is able to use that BMI into a much better position para makatakas siya. But Viper is online. This 1-1 is scary as of now. She got the Malefic Gun, she got the DHS, Windtalker, and the Corrosion Sight. Mas lamang na siya ng itemization compare kay Jello X. Pabuild pa lang siya na pang-4 habang pabuild na ng pang-lock item or rather, panghuling pang-5 item dito si Viper. At mukhang yung laso, nararamdaman na. J4 tatakas. Viper secure the kill but looking for Chinita. Able to take down J4 pa. At yun, nakakuha sila ng opportunity na mag-take over na. Mukhang yung gold lead ay may kalabangan na for the side of our Barangay Sacred Heart. Yung tatalon, kailangan nyo ulit makapitas kung gusto nyo may secure tong game na ito. But this is looking good if you're a fan of Barangay Sacred Heart kasi yung comeback potential is namamanifest na. So kaya nagtanda yung ating barangay tatalon no? I mean, nag-enjoy sila kanina, binigyan ng BM sa mid lane with a 5-man recall spam at binigyan ng ating Sacred Heart ng isang malakas na counter punch itong ating barangay tatalon, and now they are setting the face for their favor, getting accumulation for those kills and skirmishes na ginawa nila for the mid game that put them into the limelight of favorability. At ngayon, naging rin sila ng pagkakataon na kumalabit dito yung ating barangay tatalon. They could easily punish right now the Fanny as well Jello with his Claude. So pagkakataon na makapag-set up ng maganda si Pew Pew dito would really rely onto that Pew Pew sa Way of the Dragon. But ni Franco may Ruby na pwede pumigil sa inyo. Wala, dito tama. Ito na. Yung ating Ruby may iibit ba? Hoy, focus ka muna tol. Ang daming damage noon na siya tinipan ng Way of Dragon. Pero ito si Jello naman sumasayaw na Blazing Duet pero hindi nakakayanin kasi ang sakit na. Pero nakatakas pa rin siya with a BMI out on the Viper able to take down the Tamus. At ang sakit na rin dito ng isang 1-1. So palitan lang tayo when it comes to the kill. Para yung XP lane ang nawala. The Lord is up and available. Pero mas healthy ngayon ang side ng ating Barangay Sacred Heart. Ang pipilitin nila itong ating Lord if ever kasi alam nila yung condition na wala yung ating 1-1 na meron pa pala. Actually wala siyang cross of tank as of now. So vulnerable tong 1-1 na to, not to mention na wala siya ditong what you call this cleanse for him to not be sisid by Pew Pew. Pero tamang Lord Dance, tingnan natin kung sino makakuha. Meron yung Fanny nakaambalang contra mid lane. Meanwhile, si pare natin looking for Chonita. Hindi pa alam kung nasaan yung posisyon. At ito na, Lord Contest. Makakuha yata Brave Heart. I mean, isang Sacred Heart rather. That's a free Lord for them. At ma-amplify yung pressure for the side of Team Tatalon. Barangay Tatalon. Mukha yata kailangan yung magtanda dito. Respeto pa rin sa kalaban. Oh my God. Yung BM naging MB na lang. My bad. At si Viper, dahil doon nakakuha ng ilang shutdown kills si Viper throughout the whole team of our Barangay Tatalon, kaya yung gold niya mas lumamang pa siya. At tignan mo yung itemization men, almost complete na. Dalak item yung kanyang winter transition. At tapos meron pa siyang tapos yung sinasabi natin na ano pang disable, meron siya actually yung kanyang second skill to deny the crowd control, or I think second skill or first skill, I'm not really sure kung alin doon, pero I think that was the second skill talaga. Kaya hindi rin madali para sa Viper na mahuli siya. Pero yung Lord sumatagasa na this is the second Lord of the game. Sanguine Claws will land on to harap na opportunity dito, pero mukhang sinipa. Hindi pa na sumipa doon dahil na bloody hand si Jake the Dog, pero boy pa rin naman pala dito si tropang Pew Pew. J4 Blaze able to take down the tower. At isang bottom lane si Jelly sumasayaw. At namang umihiyaw siya with the Blazing Duet. Dapat ang Jelly looking for Chinita. At yung Chinita, hindi na niya nakita. Ang buhay niya nawawala na pala. And that is big already. Although the inhibitor tower to the top is already been destroyed. Meron silang pag-asa to split push this one. Pero sasagasaan na ba? Are they going to use this time, ample time, na makakuha pa ng another push? We'll see about it. Pew Pew. Wala masyado malalim ang tropa. Nahuli na naman siya ng Iron Hook. Pero mag-trigger in siya. Way of Dragon, sinipat pinalayo dito si Nikuru, pero si Jake the Dog ay napatay na si Satoshi at siya na rin pala susunod na tutumba. J4 Blade sumayaw siya, pumasok siya sa batang clash, pero mahuhuli siya dito ng mga crowd control ni Ciel. Ito na si Jello, sumasayaw na ulit, Blazing Duet, at yung bala niya itong sumasok pa. Viper, meron pa siyang barrier, kaya naisokap niya yung mga damage si Jello X.
Tamang uwi na lang din muna dito si Jello or reset. Shell trying to connect all the crowd control na they had. I'm offended dito kay Pew. Meron siya yung mortality Barbolic ang kanyang buhay. Pero pipili pa na niya yung clash. Hindi pa pala. Master kill na si Viper Man. And I think kailangan mo na mag-reset na maganda ang side ng ating barangay tatalon. Pero what a defense from Viper, keeping their teams alive. Grabe ba men, mainit ang dance floor. Pinapakita na ng Barangay Sacred Heart kung sino talaga sila. Ginalit, nagngit-ngit at ngayon ay kumakagat na. Back and forth scenario for the both of the teams. I mean, napakaganda rin ang ginagawa dito ni Satoshi na laging kinakagat itong si paring Jake before siya makakagawa man lang ng damage. But yeah, the vengeance will be there as well para at least ito para may sustainability siya habang tumatakbo, which is happened kanina doon sa ating may bandang brush topside. And now, Strat pare ko'y peekaboo Strat. Yun natin kung makagawa sila dito, but yeah, in-anticipate nila dahil pa-up na nga yung ating Lord, which is a Luminous Lord mga chong. And another fight will gonna be brewing in a couple of while. Sinisimulan na nga ng ating Sacred Heart yung ating Lord Dance at inaantay na kumagat ang ating Barangay Tatalon. Whoever gets this will be having the advantage of pushing the lanes and as well closing out the game for themselves. Hop, eto na, nagparamdam na ang ating Satoshi men. Kumagat na, Zingdo ito sa bandang likod. Si Jello nakapag-flank in siya, pero BMI out siya para makaiwas. Si Satoshi ang isolate node. Yung tank wala na, pero si Nikuro meron siyang Crimson Butterfly para lumapit. Pero si Chen naman na makakapag-pick up dito kay Sushi. Tama ka na muna boy. Yung barangay tanod natin nagpapailaw. Mukhang magdidilim ang kanyang paningin. At napakay na pala talaga siya. Ito naman si Viper, mahuhuli ng crowd control. Jake the Dog still onto the front line. Nakuha na nila Jake Grace yung Lord. Pero si Viper meron pang crossbow of Tang. Ang targetable siya, pero mamaya lalapag na siya, meron siya immortality pero si Shell keeping the team alive with the crowd control. Rolando able to put up si Pew pero nakapag-shutdown naman siya. Cleok and Porchinita able to get the double kill to get the shutdown on our members from the side of our blue team or red team rather. And that was quite an even trade-off, but the Lord goes down to J4 Blades and the fish is still on. Oh, yung pressure at the top side, kaya ito pupunta na doon, yung Paramis natin. I mean, yung sasalyon natin to go for a push. Hindi niya na-anticipate. Diyan sa pani, pare ko, ya. And yeah, meron na rin siya dito second life. If just sakaling mapupurnada siya or mabibigyan siya, the Lord will gonna be converging onto the top side. I mean, mid side rather. And mainit ang dance floor from the both side of the teams. They really wanted to at least test their capabilities from one another, pre. Andun yung mga setups na nakakayang ibigay ng Sacred Heart. Para alam mo, sila din mananalo. And nandun din naman yung mga counter plays na ginagawa ng team Tatalon, Barangay Tatalon for them to able to win the game. But then at the end of the day, pag buhay itong si pare nating Viper, the game is still on and available for the Barangay. Uy, teka na, huli! Huge hook there, pero binalik ng Barangay Tatalon ang binigay ng side ng Barangay Sacred Heart. Sila naman ngayon ang uubos. Tatlo na agad na nawawala. Mali yata ang pag-uubos malahap dito ni Satoshi at siya pa ang bigay ng undoing sa kanila. Si Shell na lang natitira at mga siya pa mapupurnada. Kayo ang nag-umpisa ng laro pero kami ang tatapos dito. Kami pa rin ang makakapag-move on sa semifinals and that is Barangay Tatalon jumping into the second bracket of the playoff semifinals bound. Semifinals bound na nga ang Team Tatalon para sa ating second match for this day. It was one hell of a ride. Magigay tayo para sa dalawang teams mga kaibigan. Ibang klase ang labang ipinakita ng ating Barangay Sacred Heart at ating Barangay Tatalon. Kundi na lang sana naman men. But I think this is a lesson learned para sa ating Team Tatalon na yeah, you can I mean, available kayong pwede kayong maging cocky on a friendly banter pero at the same time respect pa rin sa kalaban. Pros pa rin talaga sa Sacred Heart men na mainit yung pinakita nilang performance dito. Unfortunately, it was a match point para sa Team Barangay Tatalon at yeah, na-secure nila yung kanilang momentum all throughout for a 3-0 sweep. Pero grabe men, parang finals na kagad yung kinas natin. True. Especially that game number 3, Coach Tas. But saying to it, isa lang dun talaga ang makakapag-move on sa ating semifinals and that is Barangay Tatalon. That okay sana yung hook eh. I don't think that is a bad hook from Satoshi. But nakuha niya yata either si Pew Pew or si Jake the Dog and once na ibigay nila lahat ng damage, automatic parang nag-vengeance yata dito si Jake the Dog
to bring back the damage. Like, bumabalik yung damage nila dito eh. Tapos, syempre, at nagkumpul-kumpul pa sila dito to give that damage output from Zen and Jello as well. And I think di pa yata napatay doon si Piu Piu. Di ko na rin masyado napansin kung napatay siya. But regardless, Barangay Tatalon got that 3-0 sweep. So, congratulations once again mula sa kanila. At GG well played naman sa Barangay Sacred Heart. You did your very best talaga, especially this game number 3. It could have been your game, but that one clash talaga na naging mas maganda execution, yun ang nagmatter for Barangay Tatalon. Like we said earlier, a little bit of foreshadowing, nasa execution talaga magmamanifest tong game na ito, and that is it. So congratulations once again. At meron pa tayong second part of our quarterfinals ngayon. Isang team na lang ang inihintay at hinahanap natin kung sino ang makakapasok sa semi-final. So don't go anywhere mga tol. Yan lang kayo. Dito pa rin tayo sa Mobile Legends Bang Bang District 4 MLBB Tournament.